Ang Bangka, isang kwentong kapupulutan ng aral. Isang araw, may kinausap ang may-ari ng bangka. Iho, pwede mo bang pinturahan itong luma kong bangka at babayaran kita? Tuwang-tuwa naman ang binata sa narinig at mabilis siyang sumang-ayon dito. Salamat Lord at dininig niyo ang panalangin ko, bulong niya. May pambili na din ako ng gamot ni nanay. Walang inaksayang oras ang binata at sinimulan na niyang pinturahan ang nasabing bangka. Sinigurado ng binata na maayos ang kanyang pagpipintura para masiyahan naman ang may-ari nito. Habang nagpipintura ang binata ay may napansin siyang butas sa gilid ng bangka. Minabuti niyang ayusin ito at tinapalan nga niya ang perting may butas. At nang matapos na niya ang kanyang pagpipintura, ay agad naman niyang inabisuhan ang may-ari. Tuwang-tuwa naman ang may-ari nang makita niya ang kanyang bangka. Magaling iho, di ko na halos makilala ang luma kong bangka. Nagmukha uli itong bago. Agad naman niyang iniabot sa binata ang kanyang bayad at pasasalamat. Tuwang-tuwa naman ang binatang tinanggap ang pera. Nagpasalamat ito at umalis na din ito. Isang umaga, habang nasa trabaho ay tumawag ang kanyang asawa. Sinabi nitong mamamangka sila ng mga anak niya sa ilog. Banding na din nilang mag-ina. Bigla niyang naalala may butas pala ang bangka at nakalimutan din niya itong sabihin sa binata para sana matapalan. Bigla siyang kinabahan at tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Dali-dali siyang umuwi sa pangambang baka madisgrasya ang kanyang mag-ina sa ilog dahil sa kapabayaan niya. Habang nagdadrive ay pabulong din siyang nagdarasal na sana ligtas ang kanyang mag-ina. Nang makarating siya sa ilog kung saan naroon ang kanyang mag-ina, nakita niya itong nag-i-enjoy at agad naman siyang sinalubong ng mga ito. Sa kanyang kagalakan ay niyakap niya ang mga ito at napaiyak sa tuwa na ligtas ang mga ito. Agad niyang ininspeksyon ng bangka at laking gulat niya, wala na itong butas. Napagtanto niyang inayos pala ito ng binata. Kaya naman sa kanyang galak, minabuti niyang puntahan ang binata para personal na magpasalamat dito.
Nagulat ang binata nang iabot niya ang sobre dito. Boss, para saan po ito? Nabayaran niyo na po ako, diba? Kulang pa yan sa pagligtas mo sa buhay ng mag-ina ko, sagot niya dito. Kung hindi mo inayos ang butas ng bangka, malamang patay na ngayon ang mag-ina ko. Maraming salamat sa kabutihan mo. Wala po yun, boss. Ginawa ko lang din naman ang sa tingin ko ay nararapat gawin. Maraming salamat din po sa pabuya. Malaking tulong ito sa pagpapagamot sa nanay ko. Moral lesson, maging mabuti at isipin ang nakakabuti sa iyong kapwa. At tiyak ay babalik sa iyo ang kabutihang iyong ginawa.